Alam nyo ba mga kababayan na inubos pala ni PRRD ang kanyang lakas para pigilan si VP Inday Sara Duterte na mag-enroll sa UP? Dahil sabi ni PRRD mga kababayan kay Sara alam ko yung ugali mo. Sa ugaling mong iyan, malaki ang tsansang ma-recruit ka ng mga rebelde dyan. At sigurado ako, mamumundok ka at magiging commander ka ng mga komunista. Panoorin niyo po mga kababayan. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Upcut! Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Political science? Si BBM, ano nga ba yung kurso na hindi natapos? Kababayan, nagkaroon lang ng special diploma. Nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result. Nakalagay doon, na-match ako na-waitlist ako sa political science. So, sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya, sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. Sabi ko, sa UP! Gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun UP Diliman. Tapos, andyan ang mga recruiters, mga kababayan. Political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Nagwala. Galit. Naguramentado. Galit si PRD. Sinigong. Sabi niya, diba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Gusto niya maging pediatrician, mga kababayan. Ang political science. Tapos sabi niya, hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan. Andun si Babalo Reyes. Man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko, balahibo mo. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang. Marirecruit ka lang. Makabayan. Commander Sara. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang si Commander Sara ng New People's Army. At ikaw ang Pero kung ganun mga kababayan, mas mabuti dahil ang namumuno ng NPA ngayon mga kababayan ay mga kurap. Pera-pera lang din ang labanan. Kung si Sara, talagang prinsipyo ang pinaglalaban mga kababayan, pero buti na lang napigilan ni Digong. Kakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kasi ipopoison ang utak ng mga estudyante, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga guro dyan. Yung ilan mga kababayan, hindi naman yan mga NPA, pero parang ang kanilang ideology, pareho mga kababayan. Hindi kayo nakukonsensya, yung mga bata, yung pinapahamak nyo, yung mga recruiters dyan sa UP. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, So sabi ng mama ko, sige na lang. Kasi sinabi mo man, doktor. So mag-pre-med ka na lang. Okay. Respiratory therapist para si Sara Duterte, mga kababayan. RT. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yon, natapos kaagad ako. And then, ito na. Mag-medicine na. Sobrang excited. Dr. Sara sana ito, no? Duterte. Si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, enroll na! May bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So, pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator,
May kotse pa. Wow! Ganyan siya. Siyempre, anak ng mayor. Excited. Sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam nyo yung... Hindi talaga ang kanyang Bakit gusto. madali para sa kanila, nahihirapan ako sobra. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Upset na. Kasi 'di ba sa probinsya, 'di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila, kapag pinadala ka sa Manila, nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off 'yon. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of. Ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Malilintikan ka kay Digong. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, nung pinag-iisipan ko ang kapalaran ko, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams. Doon din si PRRD nag-aral, di ba? So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Driver Sabi pa? niya, Marites hindi na na driver yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Menjola. Menjola na, nagrarally. Nung nalaman niya nagwala na naman. na nasa law school ako, okay lang. sobrang, I think mas masaya siya. Di ba? Nung, At least, no, kaysa naman maging NPA sa UP. nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya. Noong ikumpara ko, nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard love. Hard love yung generation ng parents natin eh, mga Not magulang showy, natin. hindi showy. Nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Is kabits eh. Ganyan. Ganyan siya kung, di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para idikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Malalanta. Grabe ito si Digong, no? Force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, Take one, mga kababayan. Si BBM ay pinasa ba? Yung simpleng test nga lang, mga kababayan, inayawan, drug test. O baka doon lang siya papasa, mga kababayan. Stay positive ba, Mr. President? Ewan na natin. kita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun eh. Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams, Wow! at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. Pero at least pasado, take one, mga kababayan. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3. 5 points ang layo namin Grabe! sa grado.
Oh, matalino si Sarah, mga kababayan. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin pareho na niya. sila yung abogado. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Kasi si Digong, sabi niya, 75. Oh, yan lang, kailangan eh. Aanhin mo yung sobra. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral eh. Oh, hindi pa Kung nag-aral. nag-aral ako, top-notcher ako eh. Si BBM, top-notcher din. Top-notcher sa ano? Sa black ball. Ilang paaralan na napuntahan, mga kababayan. Walang tinapos hanggang nabigyan lang ng So special ngayon, diploma. doon, nakita ko na iba na siya kung hindi na parang, Iba na. parang anak ka lang, hindi na parang Level up. pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi diretso yan. Oh, anong grade na ito? Anong eskwelahan? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan ito? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, kumusta? Kaya ka ba? Anong grade? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? No. Pag makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Okay, at least nag-aral. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya Hardline. sa education. Siyempre, ganyan lang dati mga kababayan na mata. Yung mga all this time na, di ba? So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. Eto ang dapat mga kababayan na maging presidente. Dahil abogado in the first place mga kababayan. Hindi kagaya ng ilan na second year college lang. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako nung 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo. Na huwag ninyo silang tigilan. I-encourage. Dahil minsan, ako, pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Correct. At hindi nakapagtapos din ng college second year. Tapos naging presidente. Ay, So, anong masasabi niyo dito mga kababayan na pinigilan ni PRRD na mag-enroll si BP Sara sa UP dahil baka maging commander ng mga rebelde? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.